Hola, toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamungad daily gospel reflection. Ngayon ay August 23, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 23, verse 1 to 12. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigkis sila na mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakita ng tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod sa inyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, nagsalita si Jesus tungkol sa mga pariseyo. Sila yung mga pariseyo, sila po yung merong otoridad, no? Na magturo ng kautusan ni Moises, kaya dapat silang pakinggan. Pero ito ang babala ni Jesus. Gawin ninyo ang kanilang itinuturo, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Lahat tayo ay pwedeng mahulog sa trap na ito. Gusto nating makilala, gusto nating mapansin, gusto nating ma-appreciate. Pero pinapaalala ni Jesus na ang tunay na kadakilaan o greatness ay hindi nakabase sa titulo, hindi sa papuri, hindi sa taas na posisyon. The real essence of greatness ay yung marunong tayong magpakumbaba at maglingkod. Kung minsan, narinig nyo na ba to or na-experience nyo na ba to? Di ba? Napakagaling nating magpayo. Pero pagka in-apply natin sa sarili nating buhay, wala. Silat tayong lahat. Napakadaling mag-post ng magagandang quote kaysa sa isa buhay ito. Kaya ang hamon ni Jesus sa gospel ngayon, maging authentic tayo. Isang salita at gawa. Iisa ang salita at ang gawa. Kung ang iyong sinasabi, yun ang gagawin. Bagamat totoo na hindi tayo perpekto, pero pwede tayong magsimula sa maliliit. Kapag sinabi mong tutulong ka, gawin natin. Kapag sinabi mong ipagdadasal mo ang isang tao, talagang ipagdasal mo. Dahil mas malakas ang patotoo ng gawa kaysa salita. Let us pray. Panginoon, salamat po sa paalala ninyo na ang tunay na kadakilaan ay nasa pagpapakumbaba, nasa paglilingkod. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong mas pinili naming magpakitang tao kaysa maglingkod ng tapat. Bigyan niyo po kami ng pusong handang tumulong, magsalita ng totoo at kumilos sa amin ayon sa aming mga sinasabi. Naway sa pamamagitan ng aming buhay, mas marami pang tao ang makakilala sa iyo
Amen. How's the audio gospel for today para sa iyo? Nakatulong ba itong makapag-reflect sa iyo? Kaya inaanyayahan kitang i-share din natin yung audio gospel reflection na ito sa ating mga kaklasmate, kaibigan, sa GC natin. Dahil tandaan natin, buhay ang salita ng Diyos, at kung ipapasa natin to sa iba, mas marami pang buhay ang maaring mabago. Huwag din natin kalimutan na mag-follow sa ating mga social media accounts, Kuya Sam Pagaduan, para lagi tayong updated sa mga susunod na pagninilay. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. Pagpalain nawa tayo na makapangyarihang Diyos. Amen.